Magandang hapon po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live sa mga friends ko sa Facebook at sa mga followers ko, siyempre po ay replay at saka sa mga subscriber ko sa YouTube, replay din po. Pasensya na po't hapon na tayo nakapag-usapang politika ngayon. Busy-busy po ang inyong lolo mula umaga hanggang ngayon kanina-kanina ang dami kong inasikaso. Hmm, may meeting, may kung ano-ano. Pero ngayong bagamat sabi ko late man ay kailang maihabol din sapagkat commitment ko na po ito sa inyo. Ilang beses na po akong napagsabihan ng maraming mga nagbabatikos at nagtutulisa sa atin na ako daw ay manahimik sapagkat hindi naman ako abogado at hindi naman ako senador o mambabatas. Na para bang sinasabi sa akin porket ako'y hindi lawyer at hindi senador, eh, wala na akong karapatang magbigay ng aking opinyon. Actually hindi na ako napipikas sa ganyan, eh, kaya ko 'yan ang gustong pag-usapan natin sa ngayon. Kasi ang punto dito hindi naman po porket ikaw ay senador o porket ikaw ay lawyer alam mo na ang lahat. Halimbawa na lang po dito, 'di ba, magbigay na tayo ng halimbawa, merong isang senador na hindi yata alam na kapag, walang giyera hindi ka puwedeng magdemanda ng treason. Ang treason po ay isang kaso na sinasampa lang sa panahon ng digmaan at ang isang tao kumakampi sa kaaway. Malinaw naman po na hindi puwedeng kasuhan ng treason ang isang opisyal na walang giyera. Meron pong ibang puwedeng ikaso pero definitely hindi treason. So, maaaring ako hindi ako abogado, hindi ako senador, pero alam ko 'yun. Pero may mga senador na hindi alam 'yun, abogado sila. So, siguro alam niyo na kung sinong tinutukoy ko. Ah, bato-bato sa langit kung ang tamaan ay huwag magagalit. Tapos merong grupo ng abogado na nagsampa ng kaso laban kay Senate President Tito Soto na disiplina sa Korte Suprema na ano daw, indirect contempt sapagkat criniticize ni Senate President Soto yung desisyon ng Korte Suprema. Na para bagang bawal na ba yun? Bawal na ba nating tuligsain ang desisyon ng Korte Suprema at may indirect contempt tayo? Anong huling tiningnan ko ang saligang batas may karapatan tayong magsalita, eh, hindi ba? Bakit gano'n? Eh, mga abogado 'tong mga 'to, hindi ba? Dapat ipinaglalaban nito ang karapatan nating magsalita. Wala namang sinabing masama si Senator Soto, nagpahayag lang naman siya ng kanyang opinyon at tapos na yung kaso. Hindi mo naman puwedeng sabihin na ano, na contemptuous sapagkat, habang dinidinig pa, eh, ikaw ay nagsasalita na. Hindi pa tapos na yung kaso. Nagkaroon na ng desisyon. In-affirm na ng Korte Suprema yung kanilang desisyon na unconstitutional yung unang kaso laban kay Sara Duterte. So, bakit gano'n? These are lawyers who are supposed to protect rights and yet, they are at the forefront of denying. Eh, kung ginagawa nila sa Senate President yan, ano pa kaya sa ordinaryong mamamayan? This has a chilling effect, 'di ba? Ngayon, eto nandito tayo sa masayang balita o ewan ko malungkot na balita depende kung saan ka sa political spectrum. Kung ikaw ay pabor, ah, ay siyempre masaya. 'Pag kontra ka naman siyempre naiinis ka. Ito yung kung saan naglabas na ang International Criminal Court ah, ng listahan ng iba pang mga na-implicate o na-indict na kasama sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. At kasama po dito, si Senador Bongo at saka si Senador Bato de la Rosa. So, siyempre andiyan na naman, nagsasalita na naman ang mga tao, 'di ba? At siyempre meron na namang mga abogado na nagsasabi na hindi daw 'yun tama. Wala na daw tayong, obligasyon sa International Criminal Court sapagkat tayo'y umalis na noong 2019, 'di ba? Wala na tayo, hindi na tayo doon kasali. Eh, nalimutan na ayon mismo sa Korte Suprema ay
hindi dahil sa wala na tayong obligasyon. Meron pa rin tayong obligasyon nung panahon kung ang lilitisin ay mga kaso nung panahon na tayo miyembro pa. So, yun ang medyo parang, sabi ko nga, ano bang klaseng reasoning yun, 'di ba? Na parang, ganun-ganun na lang na hindi na tayo kasali diyan. Wala ng coverage. Para bagang just because we are not members, that allegations of crimes against humanity can just easily be sidestepped. Lagi nila sinasabi, "Di dito na lang sa Pilipinas magsampa ng kaso." Ako ganyan din ako noon eh. Bakit hindi na lang dito sa Pilipinas magsampa ng kaso? 'Di ba? Dito na lang. Eh, wala na eh. Lumipas na tayo diyan. Okay? Nagkaroon na ng maraming pagkakataon na magsampa ng demanda ang mga tao pero wala kasing tiwala sa proseso. Walang tiwala sa proseso, so pumunta sila sa ICC at nasimulan na doon ang proseso. Sinasabi nila ah, na walang jurisdiksyon ang ICC. In fact, may mga nagsasabi na kailangan desisyonan muna ng korte, kailangan muna pupunta sa korte para payagang ipa-aresta si Bongo at saka si Bato de la Rosa. But you are forgetting that even prior to our entrance into the ICC, in the Rome Statute, meron tayong batas. At doon sa batas na yun, nagsasabi na kapag meron na may insisting investigation, pwede na nating isurrender ang ating mamamayan kung meron ng paglilitis sa labas. So, merong batas kahit pa walang ICC noon, hindi pa tayo miyembro, meron tayong batas na gano'n. Na hindi na kailangan pang litisin dito sa Pilipinas. Pwedeng i-waive na natin yun at ibigay na lang doon sa korteng yun. Now, kung nangailangan to ng court approval, fine. Pero yung baligtarin ng mga abogado na may mga pinapanigan na ang mga probisyon na mga kasalukuyan at umiiral na mga regulasyon at batas para lang mapagsilbihan ang interes ng kanilang mga kung sinong kanilang pinapanginoon, sino ang kanilang ina-idolize, ay may problema tayo dun. Kaya balik ako dun sa sinasabi ko kanina. Ako ay hindi lamang isang ordinaryong mamamayan, ako'y nag-aaral, pinag-aaralan ko lahat ng issue. Subalit yun nga, porket hindi ako abogado, wala daw akong karapatang magsalita. Porque ako daw ay hindi senador, tumahimik na lang ako. Hindi ho totoo yan. Kahit wala pong pinag-aralan ang tao, kahit sino pa ang taong yan, lahat tayo may karapatang magsalita. Kaya nga nagkakagulo eh, kasi lahat na lang gusto magsalita eh. Di ba? Kung yung iba na hindi naman aral ay nagsasalita, ano pa kaya yung mga katulad namin na inaaral namin ang ating mga sinasabi? Meron kaming disiplina. Ako po isang political scientist. Hindi naman madali magkaroon ng PhD. Hindi naman rin madali mag-PhD. Hindi yan yung pinabi ka lang ng suka, nag-Google ka lang, PhD ka na. Hindi po totoo yun. Mahirap din po na magtapos ng pagka-doktorado. Mahirap din po yung maabot yung mga naabot ng mga katulad ko at katulad ng aming mga komunidad na mga political scientist. Hindi nga kami abogado, hindi nga kami senador, pero hindi ibig sabihin wala kami karapatang magbigay ng opinyon. Kahit nga walang aral pwede magbigay ng opinyon. Yung iba nga dyan, pinabili lang ng suka, nag-Google lang, eksperto na. Ba't hindi yan ang sabihan nitong mga DDS na abogadong ito? Diba? Ba't hindi yan nasabihan nila? Sa halip, mga katulad kong pinapatahimik. Kaya nga po ng sinabi ko, merong isang senador, abogado pa, hindi alam kung, you know, hindi alam na hindi mo pwedeng kasuhan ng treason ang isang tao pag wala namang gera. It's a wartime crime. Sabi ko nga sa social media post ko, hindi nga ako senador, hindi nga ako abogado, pero at least alam ko na ang treason ay ay isang wartime crime. Ibig sabihin niyan, ang prerequisite niyan, may giyera tayo. May giyera ba tayo sa Pilipinas? Wala. At nitong huli ba, maliban, ano ba huling giyera natin? World War II. Baka sabihin nila, meron tayong war on drugs. eh, hindi naman yung formal na giyera. Giyera yun ni Duterte sa sariling mamamayang mga Pilipino. Okay? So yun lamang. Huwag po tayo masyadong mapagmata
sa mga hindi abogado at hindi mga senador. Sapagkat yang mga yan, hindi porket sila abogado at senador pa, na hindi sila nagkakamali. Kasi, ang mga bagay-bagay na dapat na sinasabi natin, lagi nating inaaral. Hindi garantiya na may natapos ka at nagpakabudulubhasa na lahat ng sinasabi mo laging tama pag hindi mo naman pinaghahandaan, pag hindi mo inaaral. Okay? So yun, huwag tayo mapagmata. Sapagkat bawat isa may karapatang magsalita. Yun ngang mga hindi naghahanda, yung mga basta na lang gustong kumuda ay may karapatan. Ano pa kaya yung mga pinaghahandaan, ang mga sasabihin? Inaaral. Kaya kayo po, sana naman bago kayo magsalita o bago kayo mag-post sa social media, aralin muna. I-control mo namang sarili mag-comment. Aralin, tingnan, basahin. Kaya nga tayo nag-uusapang politika para at least makakontribute ako doon sa inyong pagdidiskubre kung ano ba yung mga bagay-bagay na yun. Of course, hindi ko sinasabing maniwala kayo lagi sa akin. Pero at least sana naman ako ay nakaka-contribute sa inyong paghahanap ng kalinawan sa mga bagay-bagay. Kasi yan po ang mission ko. Sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan, nahaplos ko yung mga puso at napabago kong pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal, dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch, heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay po? Sa Miyerkules na lang po ulit tayo, pasensya na po uli, at medyo na late ako sa usapang politika ngayon. Kasi po ay talagang busy-busy po ang lolo nyo. Sige, lagi kong sinasabi, ingat po tayo lagi. UP naming mahal. Ani mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Sige, bye for now.